Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Ano ba? Australia! Ay! Good news ba kamo? Ay! Nako, chika-chika ngayon after sa isang interview ni VP Sara na na-mention niya may dalawang lugar na pinagpipilian, dalawang bansa na pinagpipilian ngayon kung saan pwede na mag-stay muna si Pangulong Duterte kung aprobado na ang kanyang interim release. Pero ramdam ko ramdam ko 100% aprobado yung interim release ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dalawang bansa na hindi pwedeng pangalanan ni VP Sara. Pero, nako, ito talaga. Baka Australia daw ang isa sa bansa na pinagpipilian. At take note, ang bansang ito ay talagang open arms silang tatanggapin si Pangulong Duterte. Excited ka, no? For me, this is a good news. Ito ay isang maliit na stepping stone na paglaya ni Pangulong Duterte. Yung iba nagsabi, assuming kayo, lalo ng mga bashers, assuming kayo, hindi yan makakalabas si Digong, mamatayan sa loob ng kulungan. Ikaw mamatay. Diba? Bakit harangin nyo ba ang konting kaligayahan lang namin na kahit sa nalalabing araw o taon o birthday ni Pangulong Duterte ay at least makalaya siya sa ICC. At least makasama niya ang kanyang pamilya na walang mga guards, na walang specific time na hanggang dyan lang. At least ma-enjoy ni Pangulong Duterte ang mga araw na kailangan niyang ibigay sa kanyang pamilya. Kasi for his whole life, bansa, Pilipinas ang kanyang pinaglilingkuran. Sa Davao, sa buong Pilipinas. At sobrang selfish naman natin, no? May mga tao talaga na gusto nilang harangin itong interim release ni Pangulong Duterte. Sino kayo? ICC lawyers ba kayo? Anong magawa niyo? Diba? So ito kabibig, ang isang video na kung saan pinag-uusapan na sa Australia daw, posibleng si Pangulong Duterte ay mamalagi doon. Let's listen to this. Ay, wait muna kabibig na off pa. Okay. Pangulong Duterte, kapag ang pamilya Duterte na sa Australia, dalhin si dating Pangulong Duterte kapag naaprubahan ang kanyang interim release. Samantala, nilinaw ni Vice President Sara Duterte na wala siyang sama ng loob kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero inihayag na ang binabatikos umano niya ay ang uri ng trabaho nito bilang Pangulo ng bansa. Correct. Si RD Mendoza sa detalye ng balita. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na ikinukonsidera ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Australia kaugnay sa hiling para sa interim release ng dating Pangulo mula sa detention cell nito sa International Criminal Court o ICC. Gayunman, sinabi ni VP Sara na hindi pa sila nakikipag-ugnayan sa Australian government ukol dito. Sa interview sa Australia kung saan dinaluhan nito ang pre-Duterte rally, sinabi ni VP Sara na may ibang bansa pa ang handang tanggapin sa kanilang bansa ang dating... May iba pang bansa na handang tanggapin si Pangulong Duterte. So kung iniisip ng mga bashers dyan, ng mga Yellow Tards at Unipink na walang bansang tatanggap kay Pangulong Duterte, bleh, may iba pang bansa na gustong tanggapin si Pangulong Duterte. Diba? Isang malaking sampal sa inyo na palagi nyo ina-announce na, nako, wala natanggap kay Duterte, nako, delikado pang ilagay si Duterte sa bansang yan. Wow, 80 years old, gagawa pa ng krimen? Na sinasabi nyong krimen na si Duterte? Diba? Na hindi daw pwedeng si Duterte, baka magsabog niya ng kasamaan. Wow, ano yan? Witch? Ang mga mukha nyo parang witch. Pangulo, ngunit hindi na pinangalanan ng mga ito. I am here because of number one, the ICC, the International Criminal Court, and the case of former President Rodrigo Duterte. And number two, I am here as well. I am here for the ICC and the case of Pangulong Duterte. So there's a possibility, mga kabibig, na meron na mga pag-uusap, no? Na posible. Kasi si VP Sara pumunta sa Malaysia. Personal daw na matters ang pinuntahan ni VP Sara. Sabi ng iba, baka sa Malaysia pupunta si Pangulong Duterte, at least malapit lang. Later on,
pupunta siya sa Australia, nagkaroon ng pagtitipon ng mga OFW. Tapos sinabi ni BP Sara, I am here for International Criminal Court. So, something fishy. Kayo na bahala mag-interpret kasi may mga brain cells naman kayo dyan. May mga utak naman kayo na walang mga walang mga functional naman, di ba? So, feel ko talaga, baka pinagpipilian ang Malaysia, Australia, at iba pang bansa. Insecure ka naman. For our country, to discuss issues. Sagot naman ng Vice Presidente sa patutsada ni Palace Press Officer at Spokesperson Attorney Claire Castro kung ang pagbisita ba nito sa Australia ay personal o para sa bansa. Clearly, I am not on holiday for this trip. I am here to discuss with the Filipino community on ways forward for our country. And of course, how we can push the administration to more for our country. Nahiya si Claire Castro. Yan kasi Claire Castro, kung ano-ano nasa isip mo ba. Mali-mali ang sagot mo, Day. Hindi only si BP Sara, nandun din siya para magtrabaho, para maka-meet and greet ang mga OFW. At kung pag-uusapan ang mga problema sa mga OFW, ikaw din, naka-meet and greet ka na ba sa mga OFW, ay takot ka, Day. Takot ka masabunutan ng mga OFW, maraming galit ng mga OFW sa'yo. Kasi sip-sip ka, feelingira ka. Sinabi naman ni BP Sara na wala siyang sama ng loob kay Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit ang binabatikos umano niya ay ang uri ng trabaho nito bilang Pangulo. Normal thought politician. Walang samang loob, pero ang binabatikos ko, ang trabaho mo. Hindi naman tayo magkagalit. Meron bang personal grudges si Pangulong Duterte at VP Inday? Wala naman Hindi naman sila friend. Si Amy at Inday, friend. Pero BBM at Sara, hindi sila friend. May namumubang friendship nung panahon ng eleksyon. Baka political friendship meron, pero personal friendship wala. Natural, ang binabatikos ni BP Inday, kung ano ang ginagawa ni Bongbong Marcos, pati ikaw, bumatikos na rin, gutom ka, no? O mga bashers na yung gutom, o yan, bahala kayo. Tugon yan ni BP Sara sa pahayag ni BBM na nakatuon siya sa pangangailangan ng mamamayan sa halip na sa impeachment ng Vice Presidente. Well, good for him, and to see some sort of truth with his statements that he is focusing on helping our fellow Filipinos and doing something for the country. Unfortunately, if you talk to the ordinary citizens and the Filipino community abroad, don't see anything at all. Tiniyak naman ni BP Sara na sasagutin ang mga inihaing reklamo sa kanya sa Ombudsman at handa na rin ang kanyang mga abogado ukol dito. Muli ring inulit ng pangalawang Pangulo na hindi siya dadalo sa ikalawang pagkakataon sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Marcos sa Hulyo. Mula sa Melbourne, Australia. Of course, bakit pa pupunta si BP Sara? Kasi hindi naman siya kasali sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Diba? Hindi naman makapalang pagmumukha ni BP Sara at marunong siya makipag-plastic sa mga tao doon. Hindi na parte si BP Sara sa gobyerno ni Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos ang nagsabi niyan. Hindi na parte si BP Sara sa administrasyon. Umalis na siya. Hindi na siya kabinete. Of course. Ba't ka pupunta doon? Diba? At hindi naman, wala naman sa attitude ng BP Sara makipag-plastika, makipag-beso-beso. Tapos, anong gawin ni BP Sara? Gagastos lang ng gown? Parangyaan ng gown, parangyaan ng outfit, para sa SONA. Kung ako BP Sara, yung ibibili ko ng gown, ay ibigay ko na sa mahihirap. Diba? Ang laki ng gasto ng SONA. Para saan? Para sa SONA ni BBM na ewan ko kung meron bang proyekto. Tapos papalakpakan ng mga tao, ng mga, alam mo na, mga sip-sip. Ewan ko so ngayon, nanginginig na naman yung mga sinasabi nila na si Pangulong Duterte ay sa Australia na naman. So sisirain nyo naman si Pangulong Duterte sa Australia. Yun, mahirap sa inyong hiling. When was the last time po na nag-usap tayo ni PRD? Well, ma'am, unfortunately, I cannot remember the last time that we talked because when I am traveling, my line from the Philippines is turned off because I use an international roaming SIM. So he has been told by my sister that I am traveling to do the rallies around the world and to get the Filipino community to rally behind him with regard to his case in the ICC and to discuss, as I said, what is happening in our country. What was the last time na napag-usapan ninyo
para i-share na dito sa ating mga kababayan. Yung last na nag-usap kayo, ano po yung bilin ni PRRD? He asked about the interim release. And then I told him that I cannot, because the ICC is listening on our telephone conversations, because apparently my name appears in many of the documents with regard to the ICC case. So they're listening in on our conversations. And I told him that I cannot discuss the specifics with him because I do not have privileged communication. But I told him that we are working, the lawyers are working on it, and I'm helping the lawyers. All the family members are supporting the lawyers as well. VP, with regards with the timeline sa interim release ni PRRD, based dun sa mga conversation nyo or pag-usap niyo ng yung mga lawyers ni Pangulong Duterte, ano po tinitignan natin? Months, weeks? I asked the lawyers for the timeline of the interim release, and months was the answer, ma'am. Not months. Months was the answer, but they wouldn't give a definitive timeline. But they said they're hoping to do it before September. And they're in a rush because of his age and his health condition. Oh, so yun pala kabibig. So by September, posible. Maayo untang makauli na si Tatay Digong aron mahiluna ng atong unahuna from Anne Angkoy Sanchez. Unta, marilis na ka Tatay Digong kay para maatiman ka og sakto kay at your age need joy ug naay mag-alaga nimo. Labi na jud sa pagkaon nimo kay maon man nalaman jud na amang hatag kabaskog sa imong lawas. Laban lang VP Sara, may tamang panahon for reckoning. Salute you VP Sara, fight for the right. May God will guide you and keep you safe, give you more wisdom and good health. Lalabas na si Tatay Digong, malapit na yan. Interim release, please, ibigay mo na, Panginoon, para kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito pa mga question. Si Maharlika ba yung nag-interview? Yes po, si Maharlika, at nagpunta po siya. Nagpunta si Maharlika doon sa Australia, sa Melbourne, Australia. Ito pa. Marami ang nanalangin para makaalis si Pangulong Duterte sa ICC. So yun mga kabibig, ang ilang mga komento ng ating mga netizens. So may timeline pala. So sana by September ay marilis na si Pangulong Duterte at pagpahinga na siya ng sureness na talagang merong tagabantay sa kanya, minomonitor ang pagkain niya kasi mahirap mag-isa. Diba? And I don't know kung ano ang mga possible consequences kung mag-interim release natin doon. Ang tawag ito, ma-approve ang interim release o na ba siya freedom. I think pinagbawalan siyang sa makipag-halubilo through social media. No? Maraming bawal di umano pag ma-release or ma-approve ng interim release ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So yun ang kabibig ng ating Latest Libag-Libag for the day. Malapit na ba? We're praying for that. Good news ba? I'm sure this is good news already. Good news na to, pero mas good news, great, amazing news kung mababiyahin si Pangulong Duterte patungo sa Australia or either sa isang bansa na tatanggap sa kanya at mamahalin siya. I'm sure that bansa, that country, will be another tourist spot. Diba? Another tourist spot at maraming pupunta. Naku, tataas naman ang turistang pupunta sa lugar na yan. And I'm sure mamahalin niya naman ng mga tao ang lugar na yan, di ba? Para kasing tourist attraction si Pangulong Duterte. Yun ang reaction ng maraming netizen, mga kabibig niya. Si Pangulong Duterte ang nagpapasigla ng ekonomiya sa the Netherlands, tourism. Ay, iba. Kasi in fairness, ang daming mga OFW pumupunta. Punuan ang mga bus. May mga, hindi lang yung tawag yun, malapit na lugar, malapit na bansa, malalayong bansa pumupunta doon sa The Hague, Netherlands. So we're praying mga kabibig kung saan mang bansa yan na willing tanggapin si Pangulong Duterte. Of course, maraming Pilipinong pupunta dyan at mararamdaman nyo ang pagmamahal ng maraming Pilipino para kay Pangulong Rodrigo Duterte. And you will find out na you will be asking yourself, bakit nga ba siya kinulong? Marami palang Pilipino nagmamahal sa kanya. Sino ang salarin? Sino ang mastermind? Yun lang kabibig ang ating latest Libag-Libag for today. Don't forget to like,
subscribe, and share this video. Umuubo na ako. And share this video. Comment below. Comment ka. Do you think Australia is the best place for Pangulong Duterte para ma-enjoy niya ang kanyang approved interim release sooner or later? Bye everyone. See you next time.